Nalipasan na naman yata ng gutom to, kaya sinusumpong na naman. Chong, sino bang lalaking yan? Si Bagtik, nabaliw siya na mabiktima ng barang ang asawa at 2 anak niya. Ho, pinatay ng aswang ang anak niya at asawa niya? Isa nakikita ko, para siyang na-addict na nasobrahan sa pagbatak. Baka naman siya Hindi mo pa alam ang nangyari sa lugar na to, Badong. Mabait at masipag na padre de pamilya si Bagtik, bago siya nagkaganyan. Talaga po ba? Pasensya na po, Chong. Bagtik, eto ang tinapay. Kumain ka at umalis na rito. Huwag ka nang gugulo at madami pa kaming gagawin. Kinablot ni Bagtik ang supot ng tinapay na inabot ni Chong bago to tumakbo palayo. Habang tumatakbo'y sumisigaw to at ginagaya ang huni ng ibong puo. Nailing na lang ako sa inasal ng lalaking yon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi ang nangyari sa kanya. Sa dami ng pinagdaanan ko sa lugar namin, lalo na mula sa kamay ni Fredo, iniisip ko na tao talaga ang may gawa. Kaya maraming nawawala sa bayan nila Chong Tonyo. Kasi kung masama ang isang tao, ay kaya niyang gawin ang lahat kahit pa ang pinakamasamang bagay. Pero tama rin naman si Chong Tonyo. Hindi dapat ako basta-basta nang huhusga, lalo na kung hindi ko naman kilala ang isang tao. Ipinagpatuloy ko na lang ito ang trabaho namin at hindi na inisip ang tungkol kay Bagtik. Hapon na, nang matapos kami sa pagtatrabaho, agad ko ring sinimulan ang pagtatayo ng kubo sa bundok. Buhay na buhay pa naman ang bayanihan sa lugar na to dati, kaya marami ang tumulong sa akin para matapos kagad ang kubo. May malapit namang kawayan para makuhaan ng materyales. 2 araw lang ay natapos ko na rin ang kubo ko. Nagtanim ako ng mga gulay para may makuhanan ako ng ulam. At yung iba namang kailangan ko ay binibili ko na lang sa bayan. Malayo ang bayan sa bundok at wala pa namang gaanong sasakyan noon, kaya nilalakad lang namin to. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako para hindi na rin ako abutin ng gabi sa pag-uwi. May shortcut namang itinuro sa akin ng mga taga rito, kaya madalas ay dito ako dumadaan. Katulad nila ng araw na to, madadaanan ko ang isang maliit na barangay at nagtataka ako kung bakit sila nagkakagulo. Maliwanag na nito, kaya kitang-kita ko ang pag-aal sa balutan ng iba. Naririnig ko na aalis na sila rito dahil umaatake na naman daw ang aswang. May isang matandang lalaki ako nakasalubong na hila-hila ang kalabaw niya habang nakasakay naman sa kariton ng pamilya niya na nag-iiyakan. Magandang araw po. Ano po bang nangyari at nagkakagulo kayo? Umatake ang aswang kagabi. Isang pamilya ang napatay kaya aalis na kami sa lugar na to. Kung ako sa'yo, umalis ka na rin rito. Mukhang dayo ka pa naman dito. Pagkaalis ng matanda, ay naglakad ako palapit sa mga nag-uumpukang mga tao. Nasa harap sila ng isang bahay at parang may tinitignan sila doon. Nakipagsiksikan ako hanggang sa makita ko na ang loob ng kubo. Nagtanong ako sa mga narito kung anong nangyari at iisa lang ang sagot nila. Kinain ng aswang ang isang buong pamilya. Napakatakaw ng barang na yan. Ano ba ang pwede natin gawin para mawala ang lintik na yan? Dapat ba tayong umalis sa bayang to? Dito na ako tumanda. Lola, mas magandang umalis na tayo rito.